My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. Si Cavite Rep. Kiko Barzaga ay nagpakawala ng isa sa mga pinakasumunog na pag-atake kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaakusahan siya ng napakalaking katiwalian at pagtataksil sa tiwala ng publiko, at nananawagan para sa isang bagong people power na pag-aalsa upang alisin siya sa pwesto. Sa isang 2 minutong mensahe ng video na naipost sa kanyang social media noong Sabado, sinabi ni Barzaga na hindi na nagsisilbi si Marcos sa interes ng mamamayang Pilipino, kundi sa interes ng kanyang pamilya at kanyang mga kaalyado sa politika. Iginiit ng mambabatas sa Cavite na ang mga Marcos at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay nagbabalak na patalsikin siya sa kapulungan ng mga kinatawan dahil sa kanyang mga pagbatikos sa kanilang umano'y maling gawain. Kung gaano kalaki ang kontrol ni Pangulong Marcos at ng kanyang anak, si House Majority Leader Sandro Marcos, sa Kongreso, naniniwala akong magtatagumpay sila sa lalong madaling panahon, sabi ni Barzaga. At kaya naman, sa limitadong oras na mayroon ako, gagamitin ko ang posisyong ipinagkaloob sa akin ng mga tao para ipanawagan ang pagtanggal sa kanya sa kapangyarihan, he added. Inakusahan niya ang pinsan ng Pangulo na si Leyte Rep. At dating Speaker Martin Romualdez, na sangkot sa di umano'y pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso ng flood control funds, na iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang pahayag ni Barzaga, isang hindi pa nagagawa para sa isang nakaupong miyembro ng Kongreso, ay dumating habang ang Administrasyong Marcos ay nahaharap sa dumaraming kritisismo sa iskandalo ng katiwalian at lumalagong kawalang kasiyahan ng publiko sa tugon ng gobyerno sa issue. Inihalin tulad niya si Marcos sa kanyang ama at kapangalan, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr., na pinabagsak ng 1986 EDSA People Power Revolution. Tulad ng kung paano natin tanggalin ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr., tatanggalin din natin itong presidente, na nagtaksil sa ating bansa, deklara ni Barzaga. Sinabi ni Barzaga na handa niyang ialay ang kanyang buhay at kalayaan para sa kanyang layunin. Hindi na ako nag-aalala tungkol sa anumang dapat kong isakripisyo, kung ako ay papatayin, pagkatapos ay lalaban ako, kung ako ay makukulong, pagkatapos ay lalaban ako mula sa aking sarili, kung ako ay matatalo at makakalimutan, pagkatapos ay ipagkakatiwala ko ang pasanin na ito sa susunod na henerasyon, sabi niya. Hinimok ng batang mambabatas ang mga mamamayan, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, at ang Military Reserve Forces na sumama sa kanyang inilarawan bilang isang demokratikong pag-aalsa. Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Kung babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, senator pa lang, ang presidente, may kaso na, yun na pulis, dinemanda na siya, nakademanda siya. Pakuha mo nga yun, hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na pulis, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oh. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder raft filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon.
Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako kagaya yun, nagsisinungaling. So,